nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Follow up po, kilala po ba siya ng kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mob dun sa online political campaign? Kilala daw ba siya ni Marcos? Yan ang tanong. Etong si Yuse Castro, bago lang to eh. Wala tong alam. Hindi to kasama nung panahon na nangangampanya si Pangulong Duterte, panahon naging presidente si Duterte, panahon na naging presidente si Marcos, panahon na nangangampanya si Marcos. Wala pa itong Yuse Castro na to. Nagmamagaling ito. Yan ang una. Kasi bakit? Dating anti-Marcos ito eh. Naging Marcos loyalist na lang ito nung na-hire na siya. Recent lang yun, 2 years ago, 1 year ago, if I'm not mistaken. Pero wala ito sa eksena nun. Kasi kilala namin ang bawat isa. Lahat po ng mga vlogger, OG po kami dyan eh. So alam ko kung sino-sino talaga yung eto, Duterte loyal to. Eto, political butterfly to. Alam namin, kilala namin. Kaya ang dami ngayon, sa totoo lang ha, wag ko kayo magagalit, napakaraming vlogger ngayon ginagamit lang ang mga Duterte para sa sarili nilang channel o vlog. Para lumago. Kasi nakita nila, madami ang Duterte supporter. At minsan, madaling malinlang yung iba. Kaya ang dami dyan, Marcos loyalist naman. Pero sa totoo lang, dahil nakita nila, uy, malakas ang Duterte dun tayo. Hindi mga OG yan. Kilala ko yung mga OG, o sabihin natin mga original, na lumipat sa Marcos, tas bumalik. Wala namang masama dun. Kasi mali mo, na-realize sila na nabudol talaga sila. Pero kilala ko talaga yung solidong Marcos, tapos nung malalaglag na si Marcos, lumipat na. Alam kasi nila ang galawan sa social media. Ang pakialam nila, yung content and views, dahil dun sila kumikita. Not really because they are fighting for our country.